welcome back to your channel. This is James TV, and for today's video, magpa-process tayo ng isa sa ating client. No? Ito po yung tinatawag nating subpay sa Kaiser. Pero ang ginawa niya is nag-deposit siya ng payment sa BDO over the counter. No? So sa mga Kaiser policy holder dyan, malaking tulong ito sa inyo kasi ito yung magiging guide nyo kung paano kayo mag-upload ng payment, no? And meron pa rin tayo mga ibang process like BDO online banking kung meron kayo, no? If you're using BDO, no? So dalawa yan sa BDO, no? BDO online banking and yung isa yung BDO over the counter deposit. Alright? So anong unang gagawin natin, no? So nilagay ko na dito. Unang-una, meron tayong IMG, yung tinatawag natin na kiosk. Ito yung link niya. And ito yung policy holder yung ipaprocess ngayon. And ito siya, yung policy name. Ito yung kanyang semi-annual na premium. And meron siyang policy fee na 500. No? So, unang-una, punta tayo sa link, no? So, i-copy ko lang tong link na to and then i-open ko siya. Alright? So, mag-open ako ng link, copy and paste ko lang siya dito and then enter. Alright guys, ito na yung kiosk 2. Ito yung payment system ng IMG if you're paying through online, no? Online banking or online payment system. Alright? So, as you can see, meron ditong pinaprocess natin. Basically, diretso na tayo dito sa Kaiser. No? So, hindi ko na ipapaliwanag yan kasi marami pong payment system dito sa IMG. But mag-focus tayo ngayon sa Kaiser. So, since regular subpay yung gagawin natin, ito yung subpay, ito yung magbabayad na continuously. No? So, i-click lang natin yung regular subpay. Alright? So, lalabas dito yung policy details. Again, ano yung policy number? No? So, i-click lang natin yung search and then ipapasok natin dito yung policy number. No? Alright, so kopyahin ko lang yung policy number. Ito siya. Alright, and then i-paste ko lang dito. Antayin nating lumabas yung pangalan niya. Huwag niyong i-enter. No? So, ayan na po, lumabas na siya. Alright. And then, ayan, automatic, lumabas na yung premium niya kung magkano. Okay? Pero, since nagbayad na in advance yung client natin ng policy fee, so supposedly wala pa siyang policy fee, pero okay lang yon. So, since nagbayad na siya ng policy fee, so lagyan na natin ng 500. No? Alright. And then, pero kung hindi siya nagbayad ng policy fee, as is na yun yung 0. Okay? So, makikita natin dyan kasi semi-annual ito, no? So, pag kinlik natin yung next, ayan na yung lumabas na yung policy number niya, no? Or yung application number, and then yung premium kung magkano. So, i-click lang natin yung next. So, here, ilalagay natin yung kanyang name. No? First name. Ano ba yung first name niya? Copy lang natin to. Double-click mo lang yan kung gumagamit ka ng PC para mas madali, and then paste mo dito. And then, click mo ulit ito. And then, click mo dyan. No? So, yun guys. So, nalagay na natin yung name and then yung last name and then sunod dito yung email address. So, andito lang yung email address niya. Ito. Alright. And then, ilalagay natin dito yung email address. Copy and paste lang para hindi na tayo masyadong mahirapan. Now, ano yung pipiliin natin dito sa baba? No? So, as you can see, yung total amount niya, 19,558 na siya. So, nag-total na yung premium niya plus policy fee. No? So, since nag-remit siya sa bangko or nag-deposit siya, dito yung pipiliin natin. Diba? Pero kung nag-online siya, no? Siya yung magpa-process, pwede naman sa BDO bills payment. No? Pero hindi po yan yung ating ito choose. No? Okay, so nag-bank deposit siya, basically, dito natin siya i-click, no? Click natin tong bank deposit or remittance or bank transfer. Alright, so ayan na siya. Okay, ayan po yung detalye niya, ayan na po yung email address niya, ito yung amount na babayaran niya.
No? Ayan yung pangalan niya. Choose country. So, Philippines. Okay. So, dito sa mga address na to, hindi na kailangan lagyan niya ng mga address kumpletuhin. No? Lagyan lang natin ng DAS yan. DAS, and then tab. Ayan. Puro DAS lang yan. Okay. And then, hindi yan next step. Kailangan mo i-click itong maliit na button dito. Ito. Bank Transfer Remittance. Okay? And then, pag na-click mo na yan, next step. Alright. Now, dito, importante ha, tandaan natin, kailangan nating hanapin yung Banco de Oro. Okay? Huwag tayong magkakamali. Kailangan BDO. Hindi BPI, hindi Land Bank. Kasi BDO po yung deposit. No? So, i-click natin yung BDO. And then select. Click select. Alright. So, ina na yung details. No? So, lumalabas dito yung account number, yung BDO account number ni IMG. And then yun yung amount. No? So, anong gagawin natin next? So, kailangan natin i-upload yung proof of payment para ma-verify ni IMG na talaga nagbayad tayo. Okay? So, ito po yung purpose ng kiosk. No? Kailangan natin i-upload yung payment na ginawa natin sa bank deposit. Now again, pag online po, yung video online payment, hindi na kailangan yung mga upload diretso na yun. No? Meron akong separate na video doon. No? And since nag-deposit siya sa bank o sa BDO, i-click natin ito. Okay, so na-choose natin yung BDO. Ayan. And then click here to send us the proof of payment. Okay, para ma-verify na siya. So, guys, meron siyang example dito ng deposit slip. Okay? So, tingnan lang natin yung deposit slip ni Sir Glenn, no? So, ito yung deposit slip niya. Yan, yung BDO niya. Alright. So, ito yung deposit slip niya. As you can see, yung date, importante, September 24 siya nagbayad. Okay? Yung time, 10 ng umaga. And then yung minutes and then yung seconds. Kailangan importante po yan. Okay, now, yung binilugan ko dito, ito yung reference number na kailangan nating ilagay dito sa deposit code. Okay? Now, anong date siya nagbayad? So, 9/25/2024. So, September siya. Medyo delay na yung uploading natin pero okay lang. No? September 25, 2024. Ayan. So, anong oras siya nag-deposit? 10:18:40. So, ilalagay natin dito, 10 ng umaga, 18, and then 40. No? Para pag binerify po yan ng IMG verifier, sigurado na itong payment na to ay galing sa'yo kasi meron tayong payment deposit slip. No? So, now, yung deposit code, again, ito yon 00635 space CD. So, ilalagay natin yan dito, 00635 space CD. Okay. No? Ayan. So, ilalagay natin dyan. Alright? So, balikan ko lang yung deposit slip 00635 CD. Yan po yung deposit code. Alright? Huwag tayong magkakamali dyan. Ha? Kasi yan din po yung nakalagay dito, deposit code. Ayan, no, yung example nila. So, make sure po na tama yung ating ina-upload. Alright? So, ayan. Now, kailangan nating i-attach yung proof of deposit. So, iselect natin yung file. Okay? So, nakasave na po yung kanyang bank deposit slip. Click select file. And then, ito yung kay Glenn na payment. Ginawa ko na. And then, upload. Alright. So, ayan na po. Lumabas na siya. Ayan na siya. Alright. Ayan. Ayan yung kanyang deposit. Alright. So, pag kinlik natin yung submit, tapos na po yung process. Ganun lang ba kasimple eh, no? So, ulitin natin, napaka-importante po yung date kung kailan siya nag-deposit. Kailangan po, baka magkamali tayo kung anong araw natin pinrocess. Yun yung date na nilagay natin, di ba? So, titingnan natin yung date. Okay? So, sa case ni Sir, September 25, 2024. No? Alright. So, and then yung time niya, alas 10 ng umaga, 18 minutes, 40 seconds. Sakto yan. Pag binerify yan, hindi na po mahihirapan yung verifier. Diretso niya. And then, click submit.
Alright, so ayan na po, your payment is under verification. It will take a few banking days to confirm your payment. We will email you once the verification is done. So mag-email si Kaiser kasi IMG sa atin. And ang maganda nito, pwede ka mag-login sa yung Kaiser portal at i-check mo doon yung payment mo kung pumasok na ba. No, kung wala pa siya, tingnan mo sa payment history, no? Nakalagay doon sa unprocessed. So at least at least pag video payment kasi mabilis lang no? 3 to 5 banking days. No? Kung wala, abutin pa ng 7 banking days. Pero mabilis lang itong process ng video. No? So wala pong kahirap-hirap mag-process ng payment. So yun lang guys, kung may katanungan kayo, balikan nyo lang po yung video, no? At napakadali lang po mag-process ng payment. So, ayun. Again, ulitin ko, itong process na to is through bank deposit, no? Nag-over the counter si client, doon siya nagbayad, dala-dala niya account number ni IMG, no? Tapos binigay niya yung pangalan niya, as you can see doon sa deposit slip niya may pangalan siya, no? And after nun, dapat natin i-upload sa kiosk. Kasi kung hindi mo siya i-upload, hindi po siya papasok doon sa ating Kaiser portal. No, hindi po mabe-verify. So kailangan po siyang i-upload sa kiosk. No? Alright, so yun lang po guys. I hope nakatulong ito sa inyo at sa iba pang mga kailangan magbayad, no, ng kanilang mga Kaiser. So dapat natin bayaran on time. Huwag nating hayaan na mag-lapse ang ating policy kasi again guys, protection po natin ito, no. Kung lapse po yung policy natin, no, ano man yung mangyari sa atin, wala tayong benefits na makukuha, lalong-lalo na yung ating mga beneficiaries, no. So wag nating kalimutan, we have to monitor, no, DIY po tayo, i-monitor natin kung kailan po yung due date natin, lagi tayong mag-login sa portal para ma-remind tayo kung kailan tayo magbabayad. Alright? So yun lang po guys, thank you so much for watching and I hope makatulong to sa inyo. Bye-bye!